Good morning! Ngayong araw na ito na ang first camping namin. Sobrang excited nga kami nito. At parang medyo napadami yung aming mga gamit. Ang dami-dami kong in-order online ng mga kagamitan. Kaya lang hindi umabot sa araw ng aming camping. Kaya naman nag-improvise na lang ako ng mga lalagyan. Kapag katapos naming magsalansan ng mga gamit, gumayak na rin kami para nga makapagbiyahe na. And this is my outfit. Sobrang lamig daw ngayon doon. Kaya naman puro makakapal talaga ng mga damit yung dinala namin. May mga kasama nga kami magka-camping. Sina Mengay at ang Manalo Twins. Kami lang muna sa ngayon ang nagkatagpo-tagpo ng schedule. Minute muna namin sina Mengay dahil nga maaga silang nakarating ng Baguio. And then susunod na lang sa camping site ang Manalo Twins. Hindi pa nga kami kumakain yan kaya naman nung nakakita ko ng bakery, bumili ako ng tinapay. Sa Lake Tabeo, sa Kabayan Benguet nga kami magka-camping. Second time na doon din na Mengay. Dumaan kami dito sa Halsema Highway. Sabi nga nila nung unang beses daw, sa Ambuklaw Road sila pinadaan. Alam nyo ba, gustong gusto kong dumadaan dito sa Halsema Highway. Alam ko maraming mawiwirduhan. Ewan ko ba kung bakit pero gustong gusto ko makaamoy ng chicken dang. Kaya naman pinapababa ko kay Kevin yung bintana kapag dumadaan kami dito. Sobrang nawiwirduhan talaga siya. Bahong-baho siya sa mga tae ng mga manok. Dito kasi sa Halsema Highway napakaraming ganyan. Dahil nga ito yung ginagawang pataba sa mga pananim. Mahigit 3 oras yung biyahe namin papunta sa Lake Tabeo. Kaya naman natulog na muna ako. Kasi sa totoo lang sobrang puyat talaga namin. Kagabi lang talaga kami nakapag-impake ng mga gamit. Dahil kararating lang din namin kagabi galing ng Maynila. Grabe sobrang challenging naman ng mga dinaanan namin. Sinusundan lang talaga namin yung tinuro ng Google Maps. May makipot, bako-bako, at saka literal na bangin. Kaya nga sana sa Ambuklaw Road na lang kami dumaan. Napalayo at na challenge talaga kami sa mga dinaanan namin. And finally, after more than 3 hours, nakarating na rin kami sa Lake Tabeo. Habang nasa daan kami papunta rito, tsaka lang kami na-inform na konti nga lang daw yung tubig ngayon. Hindi kasi masyado nag-uulan ng malakas. Pero okay lang kasi kahit papano may tubig pa rin. Sobrang lamig dito. At nagustuhan ko talaga yung view. Excited nga ako sa mga kinukwento ni Mengay. Dahil nung first time daw na nag-camping sila dito, sobrang lamig talaga tsaka bumabagyo. Gusto ko ma-experience yung lamig. Pero wag naman sanang umulan ng malakas. Nung makapag-register at makapagbayad na nga kami, sinimulan na namin ang pagsa-set up. Finally, masasubukan na rin namin itong pinalagay naming camping setup. Kakalagay nga lang nito nung nakaraang araw. Ngayon ay susubukan kaagad namin. Less than 5 minutes nga lang, masa-set up na namin to. Pinindot lang ni Kevin sa app niya sa phone at kusa na siyang bumukas. At habang hinihintay namin matapos, binuksan na rin namin yung awning. And then nilabas na rin namin yung mga gamit. O diba, ang galing, wala man lang kaming kahirap-hirap. Ito talaga yung goal ko. Yung magka-camping kami ng comfortable, hindi na kami mamamroblema sa pagsaset up ng tent, umulan man o umaraw, pwede naming ma-set up. At mas marami kaming time para ma-enjoy namin yung lugar. Nung matanggal na nga namin yung mga gamit dito sa baba, nag-set up naman ako sa second floor. Doon naman yung tutulugan namin. May dala akong bedsheet, duvet, at saka mga unan. So umakyat na ako para maayos. Si Kevin naman na nakatoka na mag-ayos dito sa baba. Sobrang bilis ko lang din nilagay yung bedsheet. Tapos ang luwang ng kama dito sa taas. Kasyang-kasya nga kaming tatlo kung sakaling isama namin si Amanda. Tapos meron pang sunroof. Nabubuksan din yan at pwedeng tumayo. Anyway, since first camping pa nga lang namin, plinano talaga namin na kami muna ni Kevin. At saka na nga namin isasama si Amanda kapag okay ng lahat. Kumbaga parang trial pa lang namin to para malaman namin kung anong dapat pang dalhin sa susunod, ano pa yung mga kulang, at kung ano-ano pa. Pagkatapos kong mag-setup sa taas, tinulungan ko naman si Kevin na mag-setup nitong aming portable toilet. Medyo malayo din kasi ang toilet mula dito. Ang hassle kapag pupunta ka pa doon para lang umihi. So nagdala din kami ng portable toilet. O diba? Very convenient. Lalagyan ko lang ng gel para mag-solidify at walang amoy. Sinecure namin tong lahat dahil mukhang malakas nga mamaya ang hangin. Ngayon pa lang grabe na yung hampas ng hangin. Tapos eto nga at binalot na kami ng hamog. Parang 10 minutes nga lang kami nag-setup ng lahat-lahat. Kaya pwede na kaming magkape at magmerienda. Dito ko talaga na-realize na sobrang sulit itong kinuha namin na camping set. Mabilis i-set up at wala man lang kaming kahirap-hirap. Mas madami kaming time para mag-enjoy. Sa mga hindi pa nakapanood kung saan kami nagpa-set up nito, sa Solife Outdoor po. Mismong supplier pa sila ha. Kung bibili din kayo, meron akong voucher code na pwede nyong gamitin para magkaroon kayo ng discount. Maya-maya pa, dumating na ang Manalo Twins. Medyo natagalan nga sila sa biyahe dahil late na rin sila nakaalis ng Pampanga. May work pa kasi sila kagabi. Grabe, feel na feel namin mag-camping. Sabi ko nga, parang mapapadalas na yung paglalayas namin. Halos matapos na rin kaming lahat sa pagsa-set up at ready na nga kami para mag-dinner. Syempre, meron din kaming dalang power supply. Add-ons din namin yan sa aming camping setup. Syempre,
syempre sa Sol Life Outdoor na rin namin kinuha. Yung dinner namin ngayon, samgyupsal lang naman. Sponsored by Medyo Korean Restaurant. At dahil nga merong samgyupsal restaurant sila Mengay, nagdala talaga sila para pagsalu-saluhan namin. Grabe, sobrang dami. Sakto gutom na gutom kaming lahat. After nga namin kumain, agad na rin kaming natulog. Puyat at pagod kasi kaming lahat, kaya naman bukas na lang kami babawi. Totally matagal-tagal rin naman kami dito. Promise, mas exciting sa mga susunod na araw. Kaya abangan nyo ha. Yun lang. Bye!